Yo, what's up mga kapre? Tayo po ay pag-usapan natin ang Janel Casimero issue at kay Cormel Moto na nag-overweight at doon din kay Jake Paul versus Mike Tyson. Unahin muna natin yung kay Janel Casimero. No? So, si Janel Casimero ay napabalitaan kamakailan na magre-retiro na dahil sa kanyang post at dahil na din sa balita na ibinalita ng iba. Siguro dahil yun sa sa reklamo ni Edward Tigas. So meron lang akong nahahalata kasi parang si Janel Casimero ay pinagkakaisahan siya hindi lang dito sa Pilipinas pati na rin sa Japan. Kasi tingnan nyo si Cormel Moton ay lalaban pa siya next na laban niya ay lalaban pa siya sa Japan. So kung stricto yung Japan sa timbang, bakit nila pinapayagang lumaban yung bata ni Mayweather sa kanilang lugar na nag-overweight ng halos 16 pounds, di ba? So, may favoritism nga ba or wala lang talagang kakayahan yung mga handler ni Janel Casimero para ipaglaban siya. Buti pa nga siguro sa kay Sean Gibbons ay pinaglaban pa siya. Si Sean Gibbons ay marunong mag-fight ng kanyang alaga. Ang kaso nga lang, may issue din kasi about sa bayaran. So, parang naliliitan ata si Janel Casimero sa... So, anyways, balikan po natin yung si Janel Casimero na yung pauna na niyang sinabi na magre-retiro na siya or hihinto na siya sa boxing. So, parang pinaparamdam niya na ngayon. So, yun, parang pinaparamdam niya na kasi wala na masyado siyang update sa kanyang fight. Wala na siya masyadong pasaring sa kanyang laban. So, merong iba nagsabi si McCann daw yung makakalaban ni Janel Casimero next. Pero si Janel Casimero ay wala namang kahit isang hint lang. So, kanina nag-live siya sa family bonding nila at kain-kain. So, wala silang mga patutsada na mga wordplay. So, yun. Ang sa akin lang, bakit ba kayo parang tiwalang-tiwala or idol na idol nyo si Japanese, kung tawagin ni Janel Casimero na turtle, Japanese turtle. So, ang sinasabi nyo, walang binatbat si Janel Casimero kay Naoya Inoue. Ang tanong lang ng ilan, kasi hindi mo naman talaga maitatanggi, ang tanong ng ilan, bakit natatakot si Inoue kay Janel Casimero? Kung wala talagang binatbat si Janel Casimero kay Naoya Inoue. So, wag nyo nang tanungin kung bakit. Nasabi naming natatakot kasi hindi kailangan ng physical evidence para malaman mo na ang tao ay takot sa isang tao din. So, parang ikaw, di ba? Alam mo kung sino yung takot sa'yo. Alam mo yung sa circle of friends ninyo, alam mong sino yung hindi natatakot sa'yo at sino yung natatakot sa'yo, di ba? Alam mo logic lang logic. Kasi madaming beses na pwede talaga silang maglaban. Tapos ang yung sinasagot ninyo, dahil pinagbigyan na dati si Janel Casimero at hindi pa sinunggaban. So, ang tanong, 3 years
siyang WBO champion si Janel Casimero. Ang kaso walang balak 3 years sa loob ng 3 years wala ba talagang kakayahan si Naoya Inoue na palagan si Janel Casimero dahil lang sa mga ganitong dahilan, sa mga kesyo na ganito, 'di ba? Yan yung yan yung basis namin bakit nasabi naming takot. So ngayon, 'di ba? WBO si Janel Casimero 3 years halos nga mag-aapat na taon yun eh. So, 'di ba? Ang naman sa amin eh. Ang rason nyo dati kasi ito, COVID at hindi tumanggap ng pay cut. Alam niyo ba na ang parang fake news yung hindi tumanggap ng pay cut si Janel Casimero at si Sean Gibbons. Ang sabi lang ni Sean Gibbons dati ay pumunta muna si Naoya Inoue sa Amerika, pagkatapos niyan ay pag-usapan na yung pay cut. Hindi yan pagtanggi, kundi isa yung matalinong pag negotiate ba? Negotiation kasi yan eh. Business kasi, 'di ba? Hindi ba pwedeng pumunta muna si Naoya Inoue at pag-usapan yung pay cut? Bakit sila nagrektang mag-iba ng kalaban? 'Di ba? Rekta eh. Kasi yun lang yun. Hindi nyo kasi dapat pinapaniwalaan yung mga fake news. So, meron ding iba nagsabi na si Janel Casimero yung nag-una na lumaban kay Duke Maika bago si Naoya Inoue lumaban kay Moloney. Kasi nga matagal nagpunta si Naoya Inoue sa Amerika, kaya siguro sa tagal na ni Janel Casimero kumuha muna sila ng pang-activity fight. At iwan ko lang baka nga siguro mas nauna pa yung Jason Moloney at oo, meron din akong natatandaan kasi kaya nga pala kinuha nila si Duke Maika kasi nakipag-negotiate na si Bob Arum sa kampo nila ni Jason Moloney. Yun. Kaso mas nauna lang na settled yung fight ni Duke Maika at ni Janel Casimero dahil sa pang-activity fight. Yun. Diba? Logic eh. Hindi mo kailangan ng physical evidence para malaman mo kung ang tao ay takot at hindi. 3 years. So, bakit nung sa iba napunta, sa ibang kamay napunta yung WBO belt, ni halos hindi ayaw man lang pahawakan ng kahit kay Butler, pinahawakan lang kay Butler ng 1 buwan lang ata. 1 buwan or 3 ba? Unang first defense ni Butler sa kanyang unification agad, undisputed agad. 'Di ba? Dati walang balak si Naoya Inoue na kunin kay Janel Casimero dahil sa ganito, disrespectful daw. Madami siyang mga kesyo eh. Kayo namang mga uto-uto ay dati na kay Casimero yung WBO belt, sumasakay kayo sa dahilan niya. Ngayon namang wala nang belt si Janel Casimero, ang inaano nyo naman is walang belt si Janel Casimero. Ano ba talaga? 'Di ba? Balimbing kayo eh. Nahawa na kayo sa sa bibig nung bakla na yun. Alam niyo na kung sino na yun, yung number 1 bashers ni Janel Casimero. Kaya nga lang si Janel Casimero wala pang nakakatalo simula noong, bigyan ko na lang ng apelyido kasi
ini-insert niyo lagi yung ano, lagi niyong ini-insert yung kay, ah, Morotoy M. Talani. Ang pero ang tunay talaga na rason dun is nagdahilan lang talaga si General Casimiro. Hindi siya nag-surrender pero nagdahilan siya. Alam niyo kung bakit? Kasi ano, nagka-gastritis siya sa araw ng laban at tumuloy pa rin siya at pilit niyang kinakaya sa hanggang sa round na nagdahilan lang siya ng headbutt para maano, para siguro mahinto na yung laban. Nagdahilan siya ng headbutt. Kaso lang hindi kinagat ng referee. Pero kung score lang yung ano yun, kung score lang yung tatanungin, wala na. Talo yun si Muruti M. Tilani. Talo yun. Wala yung panoorin nyo ng laban, panoorin nyo. Walang binatbat si Muruti dun. Kahit pa merong dinamdam si Janel Casimero. At ito, set aside na natin yan, yung kaso kay Casimero. Si Mike Tyson pala at si Jake Paul ay parang kinasuhan. Ano ba yung ibig sabihin ng suit? So, sa pagkakaintindi ko lang so correct me if I'm wrong, palagay ko yung suit is parang nireklamo or kinasuhan. Hindi ko lang alam. Meron tayong ipapakitang clips ng mga boxing personalities, mga big stars patungkol sa kanilang reaction.